sa mga lapis na nakadisplay sa isang malaking tindahan ng mga gamit pamparalan. Ang mga lapis sa tabi ko'y simpleng-simple. May dilaw at payat, ang iba naman itim at mataba. Subalit, kakaiba ako. Hindi ako basta-basta. Ang katawan ko'y naguguhitan ng magagandang cartoon characters. Mayroon pang palamutig makintab. Ang panggura ko'y hindi rin pangkaraniwan. Aglayin nito ang amoy ng prutas na strawberry. Alam kong ako ang pinakamagandang lapis sa eskaparate nito at tinitiyak kong magiging espesyal ako. Isang babae ang lumapit sa eskaparate at itinuro ako. Ang magandang lapis na iyan ang gusto ko para sa ating anak na si Joanna. Siguradong matutuwa siya. Bulong ng babae sa kasamang lalaki na sa tingin ko'y asawa niya. Sige, bilhin natin ang lapis para sa kanya. Maganda yan at makulay. Sang-ayon naman ng lalaki. Halos lumiyad ang dibdib ko sa mga naririnig na papuri. Talagang maganda ako. At siguradong, espesyal na bata ang pagbibigyan sa akin. Nagmamalaking sabi ko sa katabi kong dilaw at payat na lapis. Malulungkot kami at hindi ka na namin makakasama, pero natutuwa rin kami na pili ka para sa isang espesyal na bata. Wika ng mga dilaw na lapis. Paalam, kaibigan! Sigaw naman ng mga itim at matatabang lapis. Pero hindi ko na sila natugon dahil isinisilid na ako sa isang supot na plastik kasama ang ilang aklat at mga pad ng papel. Mahaba ang biyahe patungo sa tahanan ng mag-asawa. Ang supot na kinalalagyan ko ay nakapatong sa bag ng babae, kaya dinig ko ang pinag-uusapan ng mag-asawa. Mula nang matutong sumulat at gumuhit si Joanna, ay naging masiyahin na siya. Wika ng babae na nalaman kong Dolores ang pangalan. Oo nga, madalas ngayon nauubos ang panahon niya sa paglikha ng mga kwento na sinasamahan niya pa ng buhi. Sagot naman ng lalaki na nagnangalang Celso. Lalo akong natuwa sa narinig. Isa pa lang magaling sa pagsulat at pagguhit ang magiging amo ko. Tiyak na mapapansin lalo ang kagandahan ko sa pagmadalas na niya akong ginagamit. Bulong ko sa katabing aklat. Paghinto ng sasakyan ay binitbit ng babae ang supot na kinalalagyan ko. Papasok pa lang sa tarangkahan ng kanilang bahay ay may maliliit, subalit mabibilis na yabag na akong naririnig na pasalubong sa amin. Nanay, tatay, dala niyo na po ba ang lapis ko? Sigaw ng isang matinis na tinig. Oo, anak. Siguradong matutuwa ka sapagkat napakaganda ng iyong lapis. Si Aling Dolores ang sumagot. Binuksan ni Mang Celso ang supot at inilabas lahat ng laman nito. Una akong dinangkot ni Mang Celso, kaya't nakita ko agad ang batang sumalubong sa amin. Masiyahin ang kanyang muka at ang mga matay nagniningning nang makita ako. Subalit, hindi niya ako maaaring hawakan sapagkat wala siyang mga kamay. Putol ito mula balikat. Wow! Ang ganda naman ng lapis ko! Gusto ko na po siya gamitin, itay! Halos pasigaw na wika ng bata. Sige anak, maupo ka na sa iyong sulatan, gamitin mo na ang lapis. May binili rin kami ng inay mo ng mga papel para sa iyo. Masuyong sabi ng ama habang tinutungo nito ang isang sulok ng bahay. May mababang mesang nakasandal sa dingding at isang upuang mataas ng konti sa mesa.
Umupo si Joanna at inipit ako ng kanyang ama sa pagitan ng kanyang mga paa. Ano ito? Hindi ako makapapayag! Ang ginagamit na pangsulat sa akin! Espesyal ako! Maganda ako! Hindi ito nababagay sa akin! Subalit, walang nakarinig sa aking mga sigaw. At tuloy ang lihim kong pagdurusa. Sulat dito, guhit doon ang ginagawa sa akin ni Joanna. Sa bagay, magaganda naman ang kanyang mga ideya. Hanggang isang araw ay isinama niya ako sa isang gymnasium. Maliwanag dito at maraming tao. Mararangalan ang mga disabled artists sa kanilang mga likha. Hindi nagtagal ay tinawag na ang pangalan ng nagkamit ng pangatlong gantimpala. Hindi si Joanna yon. Sumunod naman ang pangalawang gantimpala. Hindi pa rin niya pangalan ang tinawag. Nang tawagin ang unang gantimpala, ay halos mapalundag ako mula sa kamay ni Aling Dolores. Nang tawagin ang pangalan ni Joanna, kami yon! Panalo kami! Sigaw ako ng sigaw sa sobrang tuwa. Umakyat si Joanna sa entablado, sumunod ang kanyang ina, dala-dala ako. Kasama sa kanyang ipinagpasalamat ang pagdating ko sa kanyang buhay. Ngayon ko napag-isip-isip na sa buhay na ito'y pantay ang lahat ng nilikha. Naalala ko ang mga katabi kong lapis sa eskaparate. Nagkataon lang na mas maganda ako sa kanila, subalit pare-pareho lang kaming lapis. Si Joanna, wala man siyang mga kamay, subalit busilak ang kanyang kalooban. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa kabila ng kakulangan. Umiiyak pala ang isang lapis! Tudyo ng mga kaibigan kong papel. Alam nilang, simula na ito ng isang malaking pagbabago sa akin. Naway na ibigan niyo ang aking kwento at natutunan niyo lahat ng tao'y pantay-pantay. Mayroon man o walang kapansanan. Ang mahalagay, gamitin ang kakayahan para magtamo ng kapayapaan. Ang lapis ni Joanna.